Then mga kamot-mot, so for today's episode, so meron tayo ritong 2 famous classic cruiser bike. So ito yung talagang pinagko-compare ng mga big bike enthusiasts, big bike owner, and big bike planning to buy big bike. Nahihirapan sila. So ngayon silipin natin at tingnan natin kung alin ba talaga ang mas lalamang mag-stand out. So depende na lang kung alin ang magugustuhan ng mga viewers natin, or depende kung unang-una sa brand, sobrang may pangalan sila, matagal na sa big bike industry. So yun, wag na natin patagalin. So nandito tayo para sa comparison with the 2 big names classic bike, the Honda Rebel and the Kawasaki Eliminator 450. So this is the Honda Rebel 500 2024 model. Ayan. And this one is the Eliminator Kawasaki 450 model, the standard version. So meron din tayong papakitang special edition. So this one is the standard. So yun ang i-compare natin para mag-match yung colorway ng dalawa. Okay, so umpisa na natin. So yan this episode is a comparison. So ako nasa gitna lang, mediator lang ako, papakita ko lang sa inyo. And kung hindi ko man mabanggit yung mga specs nila ng buo or pictures ng bike, so ilalagay ko sa video sa bawat bawat ikot or walk around ko sa bike na to. Okay, so this is it. Unahin natin yung the Eliminator 450. So Eliminator 450, so meron tong 449cc. So meron tong parallel twin engine, 6-speed 4-stroke. Equipped din siya ng liquid cool engine. So yan. And meron siyang tawag na ito, standard shock and single disc sa front, ABS, Nissan piston caliper, 130/70 by 18 tire diameter sa front, IRC brand, LED rounded shape headlight. So LED turning light. So meron siyang standard clutch, then standard brake. So trailing frame. So naka standard position ng footrest. So meron siyang 2 conventional two conventional shock sa likod. So meron siyang 2 piston Nissan brake caliper, ABS, and tire 150/80/16 na IRC tire. So yan. So this is the Kawasaki Eliminator 450. So 449cc. This is standard version So ilinawin ko. So ito yung walk around niya. So ilalagay ko lahat ng specs ng bike. So okay, so additional, so meron siyang rounded display panel na hindi lang siya activated. So yun, manual key entry. So napaka basic lang dito yung controls button niya. So meron siyang mga may hazard, yun, high beam, passing light, turning light, horn, and sa kabila meron siyang electric start and the kill switch. So naka-standard din ng kanyang brake fluid na reservoir. So standard, hindi siya yung transparent na cartridge yung tawag mo.
So yan. And also ito naka-side, ano siya, naka-side yung ano niya, yung kanyang position ng ano, or yung pwesto ng kanyang display. So hindi siya yung standard na nakikita natin sa center. Ito nasa left side. Okay. Ganda. And also this is pure tank. So hindi siya pairings. Lambot ng upuan. So ito hard pairings. And also ito yung gusto ko rito ha. Meron siyang engine cover. Hindi ka nabibili. Pero sa kabilang side lang. So dito lang sa kanyang right side. Pagdating sa left side, hindi siya covered. So engine na talaga to. Sa kabila lang meron. Okay, so ayun. There you go, the Kawasaki Eliminator 450 2024. So move tayo sa Honda Rebel. So this is the very close. Talagang sobrang lapit ng comparison. Ito talaga yung nakita kong bike na sobrang lapit ng comparison ng dalawa. So this is the Honda Rebel. So meron tong 499cc, also parallel twin, liquid cool, 6-speed 4-stroke. So sa positioning magkaiba sila. Ito naka semi forward control to. So hindi siya yung like this one na naka standard siya. So ito medyo naka semi. So ito yung positioning ng seat height mo, ay ng seat mo, medyo naka ganito. So ito yung tinatawag na forward control, pero semi kasi usually yung iba yung forward control talaga nandito eh. So this is the semi position ng semi forward control. Yeah. So meron din equipped din to ng standard fork and single disc sa front with Nissan 2-piston brake caliper, and equipped din to ng 130/90/16 tire diameter, Dunlop tires, tubeless. Then sa rear meron din tong equipped na 160/80/16 tire diameter, Dunlop tire, and single piston Nissan brake caliper, and 2 conventional shock sa rear. And sobrang slim ng tank niya, unlike sa Eliminator na sobrang bulky tank. Ito slim, sobrang slim. And also meron din tong rounded shape na hindi ko lang alam kung TFT or digital display. Meron din tong controls na high beam, horn, turning light, kill switch, hazard, electric start, then start. Ito kill switch and this start na si diretso. Ay, ito kabila. Okay, so same lang yung key buttons ng dalawa. So meron din tong standard clutch, then standard lever ng brake. So same lang yung kanyang oil reservoir. And meron din tong rounded na headlight, so LED, turning light, LED. Ayan. Sobrang smooth din nung seat and sa pillion seat. Yan. Okay, mga kumot-mot. So, syempre the price. Okay, tapos na yung walk around ng Honda Rebel 500. So, the price. So, unahin natin yung Kawasaki Eliminator. So, the price of 360,000 pesos
This is the 2024 Kawasaki Eliminator 450. Pero yung special edition niya is 380. So yun yung price niya ng special edition. So ipapakita ko sa inyo before ko tapusin yung vlog, ipapakita ko sa inyo yung special edition ko ng itsura. Then the Honda Rebel 500 is 399,000 pesos. This is the two sobrang lapit ng nito, ng comparison talaga sa bike na to. So yun, nakita nyo yung appearance, yung design, parts installed, specs, pictures ng bike. Same silang cruiser type. And syempre pictures niya same silang ABS ng Honda Rebel and the Eliminator. So ako nahihirapan ako pumili sa dalawa. Sobrang sa price, competitive price 360, so 399. Pero yung special edition yun, ipakita ko sa inyo yung special edition. So ikutan ko rin para makita yung comparison. Pero kung gusto niyo makita yung buong details ng dalawa na ito, yung special tsaka standard, meron akong content yan. Panoorin nyo na lang sa end of this video. Yan, so there you go mga kamat-mat. So nakita nyo na yung two big names and two amazing bike, the Honda Rebel 500, then the Kawasaki 450 Eliminator. So yun, hopefully may nakita kayong may nakuha kayong tips and idea, nakapag-desisyon kayo kung alin kukunin nyo. Para sa akin, sa price sobrang reasonable naman, kaunti lang yung difference. Sa pictures okay din naman. Sa design, so talaga dito ang rito, ang magiging turning point mo na lang dito yung design, yung seating comfortability mo. Pero pagdating sa quality, wala ka na masasabi kasi Honda and Kawasaki, alam natin na magaganda tong brand na to, big names ba, sa madaling salita. So hindi ka mapapahiya. Sa parts availability, same lang. Same Euro 5 compliance. So sa tingin ko, kahit alin dito ang kunin nyo, panalo ka pa rin Okay? So yun mga kamat-mat. So sana may nakuha yung tips and idea regarding dun sa dalawang bikes ng big name pagdating sa big bike industry. So this is the ayun, nalitin ko, the Honda Rebel 500 2024 and the Kawasaki Eliminator 450 2024. Okay, so ayun mga kamat-mat. So hanggang sa susunod ulit na episode. Kung may question ka, ilagay mo na lang dyan sa comment. Kung may suggestion ka, ilagay mo na rin din sa comment. And don't forget to hit subscribe button sa aking YouTube and to follow me on Facebook sa Ironman Motovlog FB page para sa update ng mga big bike and reviews. Okay mga kamat-mat, so hanggang dito na lang aking episode. So hanggang sa susunod ulit. So this I'm on, see you on the road. Peace out.